Magandang gabi po sa FB World. Magandang gabi Philippines. Magandang gabi sa lahat po ng mga kurakot dyan na makakapanood nitong video ito. Kumusta na kayo? Masarap pa rin ba tulog ninyo? Magaganda pa rin ba yung mga pakiramdam ninyo? Hindi ba kayo inuusig ng inyong mga budhi sa kabi-kabilang mga protesta, mga rally, mga hinaing, mga iyak, mga panaghoy ng mga ginawa niyong multo, mga proyektong mga multo, ghost project? Nananahimik, natatahimik pa rin ba yung mga konsensya ninyo? Kaya nyo pa rin bang manahimik hanggang ngayon sa kabila ng ingay? Sa kabila ng kalampag ng mga tao? Walang tigil ang ingay sa social media? Walang humpay ang kalampag, pangangalampag sa inyo ni Kiko Barsaga, ng mga Gen Z, ng mga estudyante na nagdarally. Halos araw-araw maririnig mo, makikita mo, mababasa mo na puro na lang reklamo sa inyong mga magnanakaw sa gobyerno. Dumadami ng dumadami yung mga naglalabasan na mga composer, lumilikha ng mga awit patungkol sa flood control issues, mga anomalya, mga flood control ghost projects. Marami dyan, mga rapper, mga composer, mga songwriter, pati artista, celebrities, mga sikat na vlogger, mga magagaling lumikha ng awitin. Busy sila ngayon sa pag-compose ng mga kanta na ikakatawag sana ng pangungonsensya sa inyong mga kawatan sa gobyerno. Hindi ko alam kung bakit ako natatawa Pero kung galit ang itatanong nyo sa akin, ang sarap magalit sa mga politiko nating kawatan. Bakit? Bakit masarap magalit? Bakit masarap maglabas ng hinaing? Bakit masarap maglabas at sumali sana sa mga rally? No? Bakit? Tinatanong pa ba kung bakit? Taxpayer tayo Taxpayer tayo. Bawat kilos, galaw na gawin natin ngayon dito sa bansa natin, may tax, may buwis. Bawat bilhin mo, may buwis, may VAT. Bumili ka ng betsin, bumili ka ng noodles, bumili ka ng sardinas, bigas, lahat may VAT. Magbayad ka sa Meralco, magbayad ka ng tubig, magbayad ka ng internet. Itong gamit kong cellphone, magkanong VAT nito? Itong load ko sa cellphone, magkanong VAT nito? Itong suot kong salamin, magkanong bayad ko sa, di ba? Magkano magpagawa ng salamin? Itong suot kong damit. Itong trabaho ko. Di ba lahat may tax ngayon, mga kababayan, mga kasama. So, karapatan nating lahat na magalit sa ginagawa ng mga leader natin. Karapatan nating magalit, no? Pero sa ibang tao katulad ko, limitado lang ang paglabas ng hinaing. Limitado lang ang katulad ng mga Gen Z, ng mga kabataan na lumalabas, dahil kami ay iba ang katayuan namin sa buhay kaysa sa mga kabataan. Sumusuporta kami sa mga nagrarally. Sumusuporta kami sa mga naglalabas na mga hinaing sa social media or yung actual na mga nagrarally, para makalampag at para maggising yung mga nagtutulog-tulugan, nagbibingi-bingihan, nagsasawalang kibo dyan ng mga politiko. Di ba?
Yung mga kumikilos na kunyaring kumikilos na nag-iimbestiga. Anong nangyayari ha? Bakit hanggang ngayon wala pang nakukulong? Bakit hanggang ngayon wala pang lumalabas na kung sino talagang mastermind? Di ba dapat mayroon na. Paano? Hilaw eh. Hilaw yung ginagawa. Hilaw. So, hindi talaga titigil ang mga tao. Hindi titigil hanggat nagpapanggap pa rin sila ng kanilang investigasyon. Hanggat hindi nila tinutumbok dahil nandiyan na sila eh. Inililihis pa eh. Dahil baka, sa kanila rin ang puntirya, sa kanila rin ang tumbok nung pinakakawalan nilang kunyaring pag-iimbestiga. Di ba? Mahirap naman pagka pinauwi yung isang nasa abroad, pagka pinersang pauwiin yun at pinakilos talaga ng pamahalaan natin yung buong puwersa nila para tugisin yun. At pag napauwi yun, baka sintonadong kumanta yun eh. Sigurado. Talagang aawit yun. So alam nyo na, di ba? Alam nyo na ang ibig sabihin. So bakit kailangan kasing ilihis, no? Kung madadawit, di madadawit. Di ba? Para magkaroon ng kalinisan ng bayan. Napakarumi na ng Pilipinas, nakakahiya tayo eh. Nakakahiya ang nakawan sa Pilipinas, no? Kawawa tayo, mayaman sana ang Pilipinas eh. Ninanakaw lang ng mga politiko natin eh. Nakakadismaya, nakakapanghinayang, nakakapanlambot pagka inisip mo, kapag talagang inisip mo na bakit ganito tayo, ganun pala katindi ang nakawan. Ngayon lang natin nalaman, di ba? Kaya pala mahirap ang Pilipinas. Hindi pala dapat mahirap tayo. Mahirap lang tayo dahil yumayaman ang iilan. Yun yung katotohanan eh. Yun yung masakit na katotohanan. Hindi pala dapat tayo mahirap. Mahirap lang pala ang nakararami sa atin dahil mas lalong yumayaman yung iilan. Yun yung yumayaman, yung mga politiko. Oo. 'Di ba? Kung hindi pa nangyari itong mga bulgara, itong mga pagkakaroon ng mga kalamidad na nahubaran yung katiwalian ng ating gobyerno, hindi natin malalaman nito eh. Kaya salamat din dun sa blessing in disguise na nangyari dun sa mga sakuna, mga baha, pagbagyo, 'di ba? Hinubaran ng kalikasan yung katiwalian ng bansa natin. So parang naging blessing in disguise na dahil sa bagyo, masamang panahon, baha, dahil doon nahubaran yung katiwaliang matagal nang nakakubli, 'di ba? So ngayon natin nalaman na mayaman pala ang Pilipinas. Hindi pala mahirap. Mayaman sana. Kaso ninanakaw, kaya mahirap pa rin ang mas nakararami. Lalo na tayong mga ordinaryong Pilipino. Kaya pala hindi mawawala yung pag-abroad, kaya pala hindi tumataas ang sahod ng mga nasa mabababang sektor katulad ko. Dahil hindi kayang ipaglaban ng ating mga opisyalis sa pamahalaan. Dahil kung ipaglalaban nila, lalamunin lang sila ng mga bureaukrasiya, kakainin sila ng mga suhol-suhol dahil mabilis silang malagyan, mabilis silang masuhulan ng mga malalaking kumpanya, mga oligarko. Tingnan mo naman ngayon yung nangyayari dyan, di ba? Kasama na yan doon sa mga korupsyon na tinatawag natin, mga plunder, no? Mga plunderous na attitude ng ating mga opisyalis ng pamahalaan. Ay, sana may pag-asa pa itong bayan natin. Nakakaawa naman ng mga susunod na henerasyon. Nakakaawa na nga tayo. Ilang henerasyon na tayong pinahirapan ng mga magnanakaw nating leader, di ba? Oo, hindi naman siguro lahat, pero ilan lang siguro eh. Ang masasabi mong medyo matino eh. Pero sa ngayon, hanggat hindi nalilinis itong korupsyon na ito, hanggat hindi natutuldukan itong issue na ito ngayon, na ginagawa pa nilang ilihis, no? Ginagawa pa nilang, kumbaga yung gulong ng release lumalabas na sa release mismo eh. Kumbaga tutumbukin na yung direksyon kung saan may papakulong na sana yung
mga principal suspects dito sa mga principal criminals dito sa anomalyang ito, inilabas pa dun sa release yung gulong ng tren. Ayan, sana dadalhin itong investigasyong ito. Nawindang na, no? Ang tren na nagsisilbing nagdadala ng investigasyon ay baka mapunta dun sa ilog at malubog dun sa malugmok dun sa Kumunoy. Yun ang direksyon ng investigasyon na ito ngayon. Naglalabas lang po ako ng kasi matagal ko na pong medyo gusto ko talagang mag-share din ng bahagi ko para sa mga nagpo-protesta, nagrarally, naglalabas ng hinaing, no? Minsan gusto mo mag-participate, hindi naman tayo pwedeng sumama-sama dyan sa mga rally dahil yun nga, depende sa sitwasyon. Sa amin, katulad ko, hindi kami po pwede dahil alam nyo na, limitado ang kilos at galaw. So, sa pamamagitan dito, sana makapagbahagi din ako ng konting ambag para sa panawagan sa ating pamahalaan sa mga kinauukulan na sana makapag-isip naman kayo ng ikabubuti ng ating bayan, no? Huwag yung politikahan, huwag yung pansariling interes, huwag yung interes lang ng inyong ng partido, interes lang ng inyong mga negosyo, interes ng inyong, 'di ba? Dapat nga yung mga interes ninyo sa politika isang tabi niyo muna. Puro na lang kasi interest ninyo kaya hindi nyo maisabatas yung anti-dynasty bill dahil ayaw nyong maputol yung inyong dynastiya, ayaw nyong mahinto yung inyong pamilya na tuloy-tuloy na maghari sa nasasakupan ninyo di ba? Never, wala pang nagpalusot ng batas na yan. Ewan ko kung sinong nagsulong yan at bakit hanggang ngayon hindi pala dapat tanungin kung bakit hanggang ngayon hindi pa naisa sa batas. Dahil ayaw ninyong lahat. Dahil kayong lahat ay gusto ninyo nang manatili lahat dyan sa pwesto. Pati mga anak ninyo, kaapu-apuhan ninyo, mga apo ng mga apo ninyo. Kaya pati yung death penalty sana na maraming nananawagan. Death penalty na nakadisenyo sana para lang sa mga kurakot ng gobyerno, no? Mga opisyalis ng gobyerno at mga empleyado ng gobyerno sa katulad ng mga dyan sa mga taga DPWH, isama na yan sa mga bibitayin kapag napatunayang nagnakaw ng barya hanggang sa kung gaano man kalaking mga pagnanakaw ang magawa nila, no? Wala rin, hindi rin papasayan kasi lahat sila takot na mabitay. Ibahin natin yung heinous crimes, no? Mas malala pa, mas masahol pa nga itong ginagawa ninyong nakawan na ito kaysa sa heinous crimes Ang heinous crimes, pamilya lang, ang tao lang, buhay lang ng tao Ito buhay at kinabukasan ng buong sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Daig pa, no? Walang binatbat ang heinous crimes diyan sa kriminalidad na ginagawa ngayon ng ating mga politiko, ng ating mga leader. Walang sinabi yung mga heinous crimes na yan. Kahit nga yung mga terrorism na yan, wala yan Wala yan sa magnitude nitong krimen na nagawa ngayon ng ating mga politiko. Wala yang heinous crimes na yan. Yung mga terrorism na yan, wala yan diyan. Wala yan sa magnitude nitong kaso ngayon ng mga nagawa ngayon, ng mga nasaksihan natin ngayon itong mga nakaraang araw, ng mga nakaraang buwan. Wala. Sisiw yan. Kaya kung tutusin, kung dati-dati ay may mga nagsusulong para gawa ng patawan ng bitay ang mga magkakasala ng heinous crimes, dapat mas lalo nang may nagsusulong at maisabatas dapat ang pagpapabitay sa lahat ng mga magkakasalang politiko na magnanakaw sa kaban ng bayan ng Pilipinas, no? Hanggang pangarap lang. No, hanggang pangarap lang. Maraming nananawagan pero sino ba naman tayong mga nananawagan lang? Hindi naman tayo yung kasama sa gagawa ng batas. Sila din ang gagawa ng batas. At marami dyan sa kanila ang ayaw na ayaw sa death sentence. Isa na dyan sa narinig ko si Risa Hontiveros. Bakit? Kasi daw relihiyosa Pero tingin ko hindi lang yun na rason. Isa din siya sa Bicam insertionist. At marami pang iba dyan. So, naayaw talaga.
Guys, yung lang po ang may babahagi ko sa inyo at maraming salamat po sa gabing ito. Magandang Sabado ng gabi. Good evening sa inyong lahat. Maraming salamat. Sana po makatulog ang lahat. Pati yung mga magnanakaw, makatulog na rin sana kayo. Or baka masarap na nga ang tulog ninyo ngayon dahil wala naman kayong pakialam eh. Good evening everyone. Maraming salamat po. God bless.